Panalo na wrong turn pa? Itong stage 9 ng Tour Luzon ay may habang 145 kilometers na magmumula sa Lawag City na dumaan sa mga bayan ng Badok, Cabugao, Vigan, Narvacan hanggang dito sa napakagandang bayan ng Candon City. Nagumpisang mainit ng karera. May ilang bumanat pero bantay sarado na ito ng mga nasa grupo. Hindi pa man nakakakalahati ng ruta ay sumemplang na agad si Miguel Obmerga. Binigyan rin naman agad ito ng medical attention at nagpapagaling na. Pagpasok naman ng Cabugao, kumawala na sina EJ Azur, Aidan James Mendoza, Daniel Gold, Sumiso Basalan at Ronilan Kita. Pero merong hindi na kontento. Dito ay muling pumuslit si Kita na pumapang-anim ngayong araw sa general classification at naghahabol ng 4 minutes and 46 seconds kay Nikita Shulchenko. Pero nang makita niyang malapit lang si Nikita, gets? Nikita niya si Nikita? Joke yun ha? Okay, wala. Back to the ball game tayo. Muli itong bumalik sa grupo. Mainit naman silang binabantayan ng main peloton kung saan nagtitimon ang yellow jersey wearer na si Nikita Shulchenko at tinatansya lang sila kung kailan sila magtataas ng bandera. Hindi nila alam sinasaikwar lang sila ng mga nasa breakaway. Dito ay muling diniina ng breakaway ang silinyador kung saan nakapuslet na malapuset itong sila Ronilan Kita, Sumiso Basalan, Daniel Gold, Daniel Fariñas, Benedict Soriano at RR King Roque. Dito ay tila dinaga ang mga nasa main peloton dahil sa last 60 km ay naging 3 minutes at 20 seconds ang layo nila sa breakaway. May ilang naghahabol pero parang tila walang lingunan na itong mga mamang nasa unahan. Kinubra ni Kita ang top sprint points na sinundan naman ni Sumiso Basalan at Daniel Gold. From this point in time, umaabot na ng 4 minutes and 20 seconds ang layo nila. At kung matatandaan natin, 4 minutes and 46 seconds lang ang kailangan habulin ni Kita. Bilang veterano, kalkulado niya na ito. Kaya naman takbo hanggang may lupa ang ginawa nila dito. Pero tulad ng mga nakarang stage, tila malang motorsiklong de-diesel itong mga nasa main peloton. Sa pangunguna ng LCW, unti-unti nilang kinain ang time gap sa breakaway. Last 40 km, naging 3 minutes and 30 seconds na lang ito. Last 30 km, halos 3 minuto na lang ito. Hanggang sa last 10 km ay halos 1 minute and 20 seconds na lang ang layo nila. Bakas man sa mukha ng mga nasa breakaway ang hirap ng karera, pero wala na nandito na sila. Kailangan na nilang panindigan ito. Sa pangunguna nila Gold at Kita, tinimunan nila ang mga mas batang kasama nila hanggang matanaw na nila ang finish line. Pero hindi pa pala natatapos ang problema dito dahil sa last 400 meters habang nagbabantayan, isang race deciding mistake ang nangyari. Dahil imbes kumanan ay dumiretso sina Ronilan Kita, Sumiso Basalan, RR King Roque at Mark Ryan Lago. At ilang segundo ring napaisip kung saan nga ba ang tamang daanan. Habang ang Pangasinan duo na sina Benedict Soriano at Daniel J. Fariñas ay nakaliko rin just in time. Nakita naman ito ni Daniel Gold pero tulad ng mga naligaw, base mismo sa kwento niya, na-confuse siya dito kung saan nga ba ang tamang daan. Kaya naman napilitan siya ditong maghabol. Sa huling liko bago mag-finish line, tila nakangiti ng tatanggapin ni Benedict Soriano ang stage win ngayong araw. Pero wait, there's more! Out of nowhere, bumubulusok na sa likod nito ang napakalaking mama na si Daniel Gold. Suot-suot ang malapong kanitong jersey, taas kamay na kinuha ni Gold ang gold. Bigaw man sa stage win, taas kamay pa rin tinanggap ng Pangasinan duo na sina Benedict Soriano at Daniel J. Fariñas ang second at third place ngayong araw. Bukod sa fourth place, nauwi naman ni Ronilan Kita ang most combative rider. Pero malatanos pa rin ang LCW dahil control pa rin nito ang lahat ng Infinity Stones. Sa LCW pa rin yung best young rider, yung green jersey, at syempre mahigit 4 minutes pa rin ang layo ng overall leader na si Nikita Shulchenko sa mga kalaban niyang Pilipino. Sa susunod na stage 10 magkakasubukan na talaga dahil tatahakin na natin ang kinakatakutang ahon ng Besang Pass. Sino ang tingin nyo mananalo dito? Comment nyo naman sa ibaba.